Pasabog ang binitawang mga pahayag ni Senator Amy Marcos laban sa kanyang kapatid, si President BBM. Sa ginanap na rally sa Luneta ng libu-libong mga miyembro ng Iglesia ni Cristo para manawagan ng transparency at accountability sa gobyerno, nagulantang ang sambayanan sa pahayag ni Senator Amy Marcos laban sa kanya mismong kapatid, si President Bongbong Marcos Jr. Bata pa lamang kami ni Bongbong, alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagda-drug siya. Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga, lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Sinabi kong ayon sa kapulisan, dapat usigin ang mga pusher at saka na lamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Iniisip ko ang kalagayan ng aking kapatid at paano siya magsisilbi kung ganyan ang kalagayan niya. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Dahil parehas pala silang mag-asawa. Ang pahayag ng senadora agad inalmahan ng Malacanang. This is definitely a desperate move. Batid ko na nagda-drug siya. Ang pinag-uusapan sa peaceful rally ay patungkol sa di umanong korupsyon. Ano ang dahilan ni Senator Amy para ang sarili niyang kapatid ay siraan niya? Alam naman natin na nagkaroon na ng drug test nung pangbago mangampanya ang ating Pangulo. Siya mismo ang nagboluntaryo para magpa-drug test. At sinasabi po sa drug test na to ay negatibo. Ano ang dahilan ng desperadong galawan ni Senator Amy Marcos laban sa sarili niyang kapatid? Dahil sa adiksyon, nabigyan mo ng malubhang karamdaman ang buong bansang Pilipino. Walang basihan. Alam natin kung anong motibo niya. Dahil ba maaari ng lumarga ang pag-iimbestiga tungkol sa korupsyon at maaaring tamaan na ang kanyang mga kaalyado. Ang presidential son at Congressman Sandro Marcos naglabas din ng pahayag laban sa kanyang tiyahin. For her to betray her own family brings a lot of pain to me. Hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Gustong paingayin ni Sandro ang usap-usapang hindi ako tunay na kapatid. Isa lamang ang solusyon. Magpapa-DNA test ako. Magpa-hair follicle test sila. Bagay na tinanggihan na noon ng Pangulo. No, why should I do that? What is a public trust, public office, public has nothing to do with a follicle test. Parang may nabasa ako sa isang news na ang ating Pangulo ay nag-donate ng kanyang kidney sa kanyang ama. Paano po kayo makakapag-donate ng kidney ang isang tao na hindi healthy? Pero ayon naman sa ilang publication, hindi raw nag-donate ng kidney si PBBM sa kanyang ama. Ang isa raw kasi nitong bato sa unang kidney operation mula sa donor na sundalo. Anak naman daw ng masahista ang sa ikalawang operasyon na parehong ni-reject ng katawan ni FM Sr. Samantala, ang tinukoy naman ni Senator Amy ang pinaingay ni Sandro na ang senadora hindi tunay na kapatid ng presidente. Mula pa sa mga usap-usapan noon na si Amy di umano anak ni dating First Lady Imelda Marcos sa dating mayor ng Manila at political rival ni Marcos Sr., si Mayor Arsenio Lacson. Lalo't may pagkakahawig daw sila. Pero ang isyong ito, matagal nang pinabulaanan ni Mrs. Marcos. Ano kaya ang dahilan kung bakit
hanggang ngayon sinasabi, naku si Amy, anak ni Arsenio Lacson. Bakit Paano naman? nangyari yun? You never heard that? You never heard that, that there was talk? I only saw Mr. Lacson twice in my life. You were not Kasi- fooling around. And I never fooled around. Yeah. Malinis ako. Matagal nang nababalot ng mga kwento-kwento ang pamilya Marcos, lalo na nung panahon ng martial law na hindi malaya ang media. Nandiyan ang totoo raw na Bongbong Marcos matagal nang patay at ang humaharap daw sa publiko ngayon, double lang niya. Minsan ko nang natanong si BBM tungkol dito. Governor, pasensya ka na, medyo nakakatawa ito. Pero marami nagtatanong, ikaw daw ba ang tunay na Bongbong Marcos? Yan na naman yung kwentong yan. Dahil daw nagkagulo, nagpaaway or something, in the midst of that away, nasaksak ako. Hindi namatay ako, pero yung nanay-tatay ko, imbis na ilibing ako, ginawa nila, naganap sila ng panibagong bongbong daw, pinalaki, yun ang hinarap sa tao. Walang makapagsabi kung saan nagsimula ang kwentong ito. Tiniyak lang ni Bongbong, siya ang orig. Samantala, ang iringan ng magkapatid na senadora at presidente, malalim daw ang pinag-ugatan. 2021, nung nagsanib puwersa ang mga Marcos at mga Duterte para sa tinawag nilang unit team, hanggang hindi na naitago na meron na palang hidwaan sa pagitan ng presidente at ng senadora. Noong 2021, kahit papano, nagkikita kami at nagkakausap. Sumamba siya sa aking talagang hinintunan niya. Naniwala ako kasi sabi niya gusto niyang tumakbo. Ang sabi ko, tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Ipinakilala ko si Bongbong kay Inday. Pagkatapos noon ay biglang hindi na niya ako ulit kilala. At nang ang tinawag na unit team, naghiwalay si Senator Amy umampi sa mga Duterte. Lalo pa nung ang dating Pangulong Rodrigo Duterte inaresto at dinala sa The Hague. Matagal na kami hindi masyado nag-uusap, maraming humaharang, matagal na. Nakikita ko lang pag public events. Hanggang tila naghalo na nga ang balat sa tinalupan sa rally ng INC kung saan nagsalita si Amy. Kaya kong mabigo at mawala sa iyo ang posisyon, pero hindi ko kayang mawala ka sa amin. Blood is thicker than water. Pero dito pinakita ni Senadora Amy Marcos that politics is thicker than blood. Nung pinadala sa The Hague ang ating dating Pangulo, naging very vocal si Senator Amy Marcos dun sa position niya. And many of people are saying na kaya ito ginawa ni Amy Marcos is to salvage yung chances niya for the elections. And then nung biglang pihit niya papunta sa mga Duterte and she became very vocal, biglang umangat yung kanyang numero. Kung ang talagang layunin dito ni Senadora Amy Marcos ay pabagsakin yung panunungkulan ng kanyang kapatid, ito yung nakita niyang paraan para talaga galitin yung taong bayan. Kung sakali na magkakaroon tayo ng isang uprising, magiging constitutional successor si VP Sara, maaari siyang pumili ng kanyang magiging vice president. And maaari niyang piliin si Senator Amy Marcos. Kung yun ang mangyayari, magiging maliwanag yung naging agenda na ito ay hindi bunsod dun sa kagustuhan talaga niya na itama yung pagkakamali ng kanyang kapatid, kundi bagkus isulong yung kanyang politikal na hangarin. Ang daming pakulo. Mahiya naman kayo, Diyos ko po. Batid ko na nagda-drug siya. Kung totoo man, dapat hindi niya ginanon kasi for the family na lang nila yun. Wala namang background story yung mga nakikinig. Ang mangyayari, magiging emotional decision ang mga viewers kung sino ang papanigan nila. Itong mga alegasyon na to ay hindi po pwedeng isa-isang tabi lamang ng gobyerno. Kung totoo man na meron tayong isang Pangulo na nasa ilalim ng impluwensya ng pinagbabawal na gamot, yung talagang kakayahan niyang maglingkod ng tama, tuwid at tapat sa ating bayan, talaga namang questionable. Ang problema ngayon, hindi na ito simpleng away pamilya lang na nabunyag sa publiko. Batid ko na nagda-drug siya. Dahil matindi ang mga pasabog
nakababahala ang epekto nito sa buong bansa. Hindi bangat may kasabihan na kapag ang mga higante naglaban, ang higit na kawawa ang mga maliliit na natatapakan. Alangga ko ikaw, Apo. Alangga ako man, Kaula. Ba't ka nagsiman? Maharap ko to eh. Para kay Lola din. Hindi ko na ho alam, hindi ko naiintindihan kung anong nangyari sa kanya. Makakasiguro kayong gagawin namin ng lahat para sa kanya. Wala ka ba talaga nakita, Abner? Wala ka narinig? May gumagala na berbalang dito sa atin. Ang mga nangangambang puso't isip, ginagamit yan ng demonyo para kumapit sa kaluluwa ng tao. Alam mo kung sino yung dapat mong ipagdasal na hindi mo makita? Si Pochong. Kumakain ng patay, may mata ng pusa, may pakpak ng pamuti, lumalakas kapag kabilugan ng buwan. Mag-iingat ka sa mga susunod mo sasabihin. You know about the Pochong? Please refrain from talking about Pochong. Do not attract its attention. Father Rex, yan po bang pinakamatinding sanik na naharap ninyo? Hindi ako titigil hanggang hindi ako nakapaningin. Hindi tayo papatay. Kakampi natin ng Diyos. Huwag sumamangita sa akin! Ha? Masusunod ang kaluluwa mo, Silvia mo! Mapatawad ang Diyos sa lahat ng lumalapit sa Kanya! Ito po si Jessica Soho at ito ang Gabi ng Lagim. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.